Hindi na ako nagpahatid ng dinner kay kuya. Okay na naman ang pakiramdam ko kaya bumaba na ako para sumabay sa kanya. Kuya, nakausap mo na ba sina mama at papa? Kailan daw sila uuwi? Tanong ko sa kanya na malaman ko mula kay Inay Carmen na nasa factory daw sila ng wine dahil nagkaroon ata ng problema. Si mama pauwi na yun, pagkatapos kong kumain ay susunod ako sa factory para malaman din kung anong problema. Nilagyan niya ako ng kanin at ulam sa plato. Kainin mo yan, ubusin mo. Napatingin ako sa pagkain na nilagay niya dahil sobrang dami na naman ito. Kuya, plano mo ba akong ibenta kapag tumaba na ako? Paano ko magugustuhan ni Kevin kapag baboy na ako? Salubong ang kilay na binalingan niya ako. Hanggang ngayon ba crush mo pa din yung babalong Amerikanong hilaw na yun? Muntik na ako masamid sa naging tanong niya. Grabe ka naman makababalo kay Kevin. Ang gwapo niya kaya. Bulalas ko. Binagsak niya ang kutsara sa tabi ng plato niya. Ang bata-bata mo pa. Imbis na pag-aaral ang atupagin mo. Singhal niya sa akin na kinagulat ko. Ngayon lang kasi niya ako sinigawan ng ganito. Saka gwapo naman talaga si Kevin at mabait pa. Class president namin siya at chairman ang kanyang ama dito sa San Alfonso. Crush lang naman eh. Hindi ko naman jajawain saka okay naman ang grades ko ah. Bakit ka nagagalit? Napasinghap siya at bumuntong hininga. Fatima, bata ka pa. Hindi mo alam ang mga sinasabi mo. Huwag kang tumulad sa mga kabataan ngayon na hindi iniisip ang bukas. Puro puso ang pinapairal kaya madalas napapariwara ang buhay. At isa pa, wala akong tiwala sa Kevin na yun. Kaya iwasan mo ang lalaking yun, okay? Pahayag niya na kinanguso ko. Napilitan akong tumango dahil magkadugtong na ang kilay niya. Hindi na ako muling nagsalita pero napapansin kong panay ang sulyap niya sa akin. Nauna din siyang matapos at pagtayo niya ay basta na lamang siya umalis. Galit po ba siya sa akin? Tanong ko kay Inay Carmen na nagliligpit ng pinagkainan namin. Senyorita, tama naman ang sinabi ni Senyorito Kian. Unahin niyo muna po ang pag-aaral. Kampi pa niya kay kuya. Pagkatapos kong kumain ay pumanhik na ako sa aking kwarto. Narinig ko ang pag-andar ng kotse kaya sumilip ako sa ibaba. Si kuya, umalis siya. Hindi man lang siya nagpaalam sa akin. Masama talaga ang loob niya. Wala naman akong balak mag-boyfriend saka masipag naman ako mag-aral. Kaya wala siyang dapat ipag-alala. Hindi masasayang ang pera na inilaan para sa pag-aaral ko. Pangako ko yan. Magtatapos ako ng kolehiyo. Inay Carmen? Nagkaroon na po ba ng girlfriend si kuya? Usisa ko nang hatiran niya ako ng gatas. Umiinom kasi ako bago matulog. Girlfriend? Ah, oo. Si Lorena, kaso matagal na yung umalis ng San Alfonso. Nag-migrate ka sa magulang niya sa Hong Kong. Kwento niya. Napabangon ako sa higaan at interesado marinig pa ang kwento niya sa akin. Talaga po? Bulalas ko na ikinagulat niya. Oo, ang alam ko childhood sweetheart sila ng kuya mo. Kaya nga ilang araw yung nagkulong sa kwarto niya nung umalis si Lorena. Dagdag pa niya. Sige, mauna na ako. Kwentuhan mo pa ako, Inay Carmen. Pigil ko sa kanya ng tangka na itong lalabas. Maganda din ba siya? Alam niyo ba ang apelyido niya? Gusto ko makilala ang naging girlfriend ni kuya. Hindi na siya nakatiis at sinabi niya sa akin ang buong pangalan ni Lorena. Kagad ako nag-search sa social media. At nang makita ko ang kaparehong pangalan ipinakita ko sa kanya kung yun nga yun. Siya nga. Kagandang bata. Natutuwang sabi niya sa akin. Pagkatapos ay pinaalis ko na siya. Nag-scroll ako ng mga lumang picture niya sa album at nakita ko ang picture nila ni kuya. Iba pa ang ngiti niya sa mga larawan. Hindi kaya siya ang dahilan kaya nagbago si kuya? Saka nag-uusap pa kaya sila? Imposible. Wala naman siya nakukwento sa akin. Nang matapos kong tingnan ang larawan ni inubos ko ang gatas at sumandal ako sa headboard ng kama. Anong oras kaya darating si kuya? Dahil hindi ako makatulog, palihim ako napunta sa kwarto niya. Akala ko nakalakang pinto pero nang pihitin ko ang doorknob ay open ito. Walang pagdadalawang isip akong pumasok sa loob. Amoy na amoy ko si kuya sa buong kwarto niya. Kasing bango niya rin ito. Malinis at maayos sa gamit si kuya kaya hindi ako pwede makialam. Nagbukas ako ng kabinet at nagtingin-tingin hanggang makakita ako na may kalakihang box sa ibabaw ng kahoy na kabinet. Kumuha ko ng upuan at tumungtong ako para makuha ito. Nang maabot ko ibinaba ko sa sahig at naupo din ako. Nang iangat ko ang takip ay may nakita ako mga lumang notebook. Love letter? Kung hindi ako nagkakamali, mula ito kay Lorena. Ang ganda pala ng sulat kamay niya. Nagdadalawang isip akong basahin ang sulat pero may kung ano sa akin na nag-uudyok na basahin ito. Hindi ko na malayan ang oras dahil sa pagbabasa ko.
Napasarap ako magbasa. Sobrang makata kasi si Lorena sumulat ng love letter at pakiramdam ko mahal na mahal nilang isa't isa noon. Tunog ng kotseng paparating ang narinig ko. Mabilis kong inayos sa mga sulat at yung iba pang mga remembrance ay inilagay ko sa box. Kapag nahula ko ni kuya, malalagot ako. Nang mailagay ko ang takip ay mabilis akong tumayo. Ngunit narinig ko ang pagpitang siradura kaya napatago ako sa closet niya. Hawak ang box na kinuha ko sa ibabaw ng cabinet. Malakas ang silakbo ng aking puso nang sumara ang pinto. Nasisilip ko siya sa siwang ng closet. Nanunuyo ang lalamunan ko at sobrang sikip dito sa pinagtataguan ko. Hello, Roman. Nakauwi na ako. May gas leak kaya sumabog yung stockroom. Wala namang nasaktan pero check nyo pa rin ang linya ng kuryente kung hindi naapektuhan sa pagsabog. Narinig kong sabi niya sa kausap sa phone. Nang matapos siya ay ibinaba niya ang phone at naghubad ng polo. Awang ang labi ko na makita ko ang kanyang dibdib at ang maskulado niyang katawan. Pati ang tiyan niya ay may abs din. Napapikit ako nang hubarin pa niya ang kanyang pantalon. What are you doing here? Napadilat ako dahil sa pagbukas niya ng pinto ng closet. Kuya? Bakit mo hawak yan? Di ba mahigpit na bilin ko na hindi kayo pwedeng pumasok sa kwarto ko? Seryosong tanong niya. Kinuha niya ang baksakin at hinila niya ako palabas ng closet. Magpapaliwanag ako. Get out! Singhal niya sa akin. Napatakbo ko palabas ng kwarto niya. Pagpasok ko sa room ko ay kagad kong isinara ang pinto. Natakot ako sa naging tingin niya sa akin lalo pa siyang nagalit dahil pinakaalaman ko ang binigay sa kanya ni Lorena. Hindi ako gaanong nakatulog sa magdamag. Nang magising ako ay nasa hapag na si kuya. Hahalikan ko sana siya sa pisngi pero umiwas siya. Naupo ako sa tabi niya at kinagat kong ibabang labi bago ako tumingin sa kanya. Sorry na kuya. Aaminin ko na mali ako. Pumasok ako sa kwarto mo at pinakaalaman ko ang gamit mo. Huwag ka na magalit sa akin please. Hindi man lang niya ako't binalingan ng tingin at nagpatuloy lang siya sa pagkain. Napabuntong hininga ako't kumain na lang din ako. Naunang matapos si kuya at hindi pa rin niya ako kinakausap. Malaki talaga ang galit niya sa akin. Pumasok ako sa school na walang gana. Napansin din ito na malapit kong kaibigan na si Madel. Sinabi ko sa kanya ang ginawa ko. Lukarit ka pala eh. Magagalit talaga yun at pinakailaman mo ang bigay ng pinakamamahal niya. Maglaylo ka muna. Palipasin mo ang galit ng kuya mo. Mapapatawad ka din nun. Payo niya sa akin. Imbis na sa bahay ay sa vineyard ako umuwi. May villa naman kami dito at paminsan-minsan nandito kami kapag Sunday. Lalo na kapag harvesting season ng mga grapes. Kaya dito na lamang muna ako hanggat galit pa sa akin si kuya. Sigurado ka na ba na hindi ka magpapasundo dyan? Tanong ni Papa nang tawagan ko siya at ipaalam sa kanya na dito muna ako. Opo pa. Saturday naman po bukas at gusto ko ring mag-morning walk dito sa farm. Paalam ko sa kanya. Bueno, kapag may kailangan kakatukin mo lang si Cecil sa bahay nila. Ako na magsasabi sa mama at kuya mo. Pwede pong huwag niyo na pong sabihin kay kuya na nandito ako. Nagtatampo po kasi sa akin yun kasi pumasok po ako sa room niya nang walang paalam. Pagtatapat ko. Oo sige, hindi ko nasasabihin. Kumain ka muna dyan bago ka matulog, okay? Paalala niya. Opo pa. Bye. Maliwanag pa nang matapos ako mag-dinner. Bumaba ako sa stockroom at tiningnan ang mga nakadisplay na alak. Sarado sa kabila dahil sa pagsabog ng gas kahapon. Doon sila nagpe-ferment ng grapes upang gawing wine. Kumuha ko ng isang wine bottle at tininkman ko ito. Nagustuhan ko ang lasa kaya dinala ko sa kwarto at inubos ko ang laman ng bote at nakakatulog na rin ako. Nagising ang diwa ko sa masamang amoy na nalalanghap ko. Mabigat ang mata na dumilat ako. Naaninag ko ang lumalagablab na apoy sa beranda. Fatima! Fatima! Narinig kong tawag sa pangalan ko. Ngunit napatayo at napasandal ako sa headboard ng kama nang makita ko nagangalit ng apoy na mabilis na kinain ng dingding ng villa. Napatakip ako sa aking tenga nang makarinig ako ng ingay sa paligid. Bumalik sa alaala ko nangyaring sunog. Ang sunog na kumitil sa buhay ng buo kong pamilya. Napahagulhol na lamang ako dahil sa matinding takot at panginginig ng katawan, sobrang init at nakakapason sa balat. Kahit malayo pa ang apoy pakiramdam ko, mabilis siyang lumapit upang lamunin ako. Kuya! Kuya! Sigaw ko kasabay ng pagbukas at pagbagsak ng pinto ay ang tuluyan kong pagkawalan ng malay. Kanina ko pa napapansin na parang wala ka sa mood. May problema ba? Usisa ni Anthony. Nandito kami ngayon sa Manila dahil may kinausap kaming mahalagang client. May-ari siya ng restaurant dito sa Makati at gusto kong ma-introduce sa kanila.
na ang product namin kaya 3 oras pa ang kinailangan naming ibiyahe para makarating dito. Wala, may gumugulo lang sa isip ko. Sagot ko sa kanya. Siya ang matalik kong kaibigan. At siya din ang marketing manager ng business namin. Kaya mas madalas ko siya nakakasama. Naku, kilala na kita, Kian. Alam kong hindi lang yan basta problema. Sabihin mo na baka makatulong ako. Pamimilit pa ni Anthony. Sumimsim ako ng wine sa baso bago tumingin sa kanya. My sister. Nagkaroon kami ng tampuhan. Wika ko na kinakunot ang noon niya. Sister? Do you mean Fatima? At bakit naman? Napabuntong hininga ako at nagsalin ulit ng wine sa baso. Oh, I feel angry whenever she's talking about her crush. Natawa siya sa sinabi ko kaya sinamaan ko siya ng tingin. Dahil lang doon nagalit ka na? Paano pa kung may manligaw sa kapatid mo? Hindi malayong mangyari yun, Kian. Napakaganda naman kasi ng kapatid mo. Kung hindi nga lang tayo magkaibigan baka Nagulat siya sa ginawa kong pagbasag sa baso ng wine. Sumugat pa ang bubog sa kamay ko ngunit hindi ko ito ininda. Hindi ko nagustuhan ang narinig ko mula sa kanya. Huwag mo nang subukan. Kapag inulit mo ulit ang mga sinabi mo, malalagot ka sa akin. Banta ko sa kanya na ikinatikom ng kanyang bibig. Piniyaran ko ang nasira kong baso at umalis na kami. Sorry na. Nagbibiro lang ako kanina. Pahabol niya na makasakay na kami ng kotse. Hindi magandang biro yun. Seryosong sabi ko sa kanya. Ayokong isipin na darating ang araw na yun, bata pa siya at marami pang hindi alam sa mundo. Kapag nagpadalos-dalos siya sa desisyon, masasaktan lang siya. I want to protect her because I'm her brother. Habang nasa biyahe tumawag si Roman. Kailangan daw naming mag-rewire at magpalit ng mga breaker para sa safety ng vineyard. Naapektuhan kasi sa pagsabog ang cable ng kuryente at maaari daw ito mag-cause ng sunog. Sinabi ko na lang sa kanya na bukas din ay ayusin ang problema. Nang mahatid ko si Anthony sa bahay nila ay umuwi na din ako. Kakababa ko pa lamang sa kotse na abutan ko na sila nagkakagulo. Ma'am, what happened? Bungad ko sa kanila. Napatakbo si Mami sa akin at labis ang pag-aalala. Anak, yung kapatid mo nasa villa. Nasusunog ngayon ang villa. Hindi ko na siya pinatapos ng pagsasalita at kagad na akong bumalik sa kotse. Mabilis kong pinaandar ang sasakyan. Patungo sa vineyard para akong nakikipagkarerahan sa bilis ko magpatakbo. Ilang kilometro ang layo nito sa bahay namin. Mabilis din sa pagtibok ang puso ko. Malayo pa lamang tanong ko na ang isang bumbero na pinapatay ang malaking sunog. Mabilis akong bumaba tumakbo. Fatima! Fatima! Sunod-sunod na tawag ko. Nagdatingan na rin ang mga trabahador sa farm at ang caretaker ng villa. Panay lang ang iyak. Nasa loob pa, sir. Ayaw naman kaming papasukin. Hindi na ako nag-aksaya ng oras sa likod ako dumaan para makapasok. Shit, nakalak. Naghanap ako ng pwedeng panira ng pinto. Mabuti na lamang at may nakita akong malaking pala. Buong lakas kong hinampas ang doorknob hanggang sa masira ito. Makapal na usok ang sumalubong sa akin. Wala na rin akong halos makita. Tinakpan ko ang ilong ko at sumung ako sa usok hanggang makarating ako sa hagdan na kinakain na rin ng apoy. Nakakapasong init ang sumalubong sa akin ngunit kailangan kong tiisin para makarating sa kwarto ni Fatima. Fatima! Fatima! Malakas na sinipa kong pinto at bumukas ito. Nagtama pa ang mata namin ni Fatima na nahirapan pa sa paghinga hanggang sa mawala na ito ng malay. Ah! Impit ng ngiwi ko nang bagsakan ako sa likod ng umaapoy na kahoy. Pero kailangan namin makalabas. Tiniis ko ang sakit at nang madali ako nilapitan siya. Kinuha ko ang kumot at binasa ko sa balde sa banyo bago ibinalot sa kanya at buong lakas ko siyang ibinuhat pababa. Para ako nakikipaghabulan kay kamatayan dahil sa mabilis na pagkalat ng apoy sa buong kwarto. Nararamdaman ko na rin ang pagkasunog ng aking balat. Hanggang sa tumalo na ako sa hagdan at buong lakas na tumakbo palabas. Inalayo ko siya sa sunog at nang ibinaba ko siya sa damuhan wala pa rin siyang malay. Fatima! Fatima, wake up! Naalarma ako dahil hindi na siya humihinga. I started pumping her chest pero hindi pa rin siya nagigising. Hinawakan ko kanyang baba at iniawang ang kanyang bibig. Napalunok ako habang nakatingin sa kanyang labi. Pero hindi na ako pwede mag-aksaya ng oras. Kailangan ko na siya ma-CPR. Ilang beses kong ginawa yun hanggang sa napaubo na siya. Thanks God. Bulalas ko nang magkamalay siya. Kuya? Kagad ko siyang ikinulong sa bisig ko. Narinig ko ang tunog ng ambulance at mga bumbero na nagdatingan. You're safe now. Binuhat ko siya upang dalhin sa harapan ng villa. Sinalubong kami ni Mami at ni Daddy na kararating lang. Anak! Bulalas ni Mami nang lapitan niya ako.
Dali-dali ang mga medical unit sa paglapit sa amin. Susunod kami ng mami mo. Sumabay ka na sa ambulance. Utos ni Dad. Ibinaba ko si Fatima sa stretcher dahil kailangan din niya na madala sa ospital. Naupo ko sa upuan. Kuya, salamat. Kinuha ko ang kamay niya. Shh! Huwag ka na magsalita. Ang mahalaga ligtas ka. Muli siyang pumikit pero alam kong okay na siya. Nang makarating kami sa ospital ay kaagad naman nila akong inasikaso. Kinailangan ko din magpa-confine dahil nagkaroon ako ng second degree burn sa likod. Hindi ako makapagpahinga na maayos dahil hindi ko alam ang kondisyon ni Fatima. Miss, yung kapatid ko, how is she? Usisa ko sa nurse na pumasok sa kwarto ko. Nasa kabilang room po sir, okay na po siya. Nandun din po si Governor at yung mami niyo. Imporma niya sa akin. Sinubukan kong bumangon ngunit napangiwi ako sa sakit at hapdi. Sir, wag muna po kayong tumayo. Pigil niya sa akin. Patagilid ulit akong humiga. Dahil hindi ko kayang bumangon ng tuluyan. Mas naramdaman ko ang sakit at hapdi ng sugat ko. Bumukas ang pinto at bumungad si Ma'am at Dad. Ma'am, si Fatima, okay lang ba siya? Nag-aalalang tanong ko. Sabi ng doktor nagkaroon siya ng suffocation dahil sa usok na nalanghap niya kaya hirap pa rin siyang huminga. But she's okay na san. Kung hindi dahil sa iyo baka nawala na naman ako ng isa pang anak. Nangingilid ang luhang sabi ni Mami. I know how much she loved my sister. Simula ng ampunin niya ito, ni minsan hindi niya itinuring na iba ito sa pamilya. Kahit si Dad, nagawa niyang mahalin si Fatima sa maiksing panahon at hindi itinuring na iba. Nawala ang pangungulila nila para kay Dea. Simula nang dumating sa buhay namin, si Fatima. Napakatapang mo anak kahit ang mga bumbero, wala silang nagawa dahil malakas ang apoy sa harapan ng villa. Pero hindi ka nagdalawang isip na iligtas ang kapatid mo. Puring ni Daddy sa akin. Mahal ko din si Fatima at kung hindi ko siya nagawang iligtas, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Can I see her? Pakiusap ko sa kanila. Kaya mo bang tumayo? Tanong ni Dad na ikinatango ko. Nag-utos siyang kumuha ng wheelchair at pinilit kong bumangon para makaupo. Kailangan kong bumalik sa villa anak. Si Mami mo muna ang bahala sa inyo. Paalam ni Dad. Tumango ako sa kanya bilang pagsang-ayon. Si Mami ang nagtulak sa wheelchair ko. Papasok sa kanyang kwarto. May nakakabit sa kanyang oxygen at mahimbing na siyang natutulog. Baka mamaya gising na siya anak. Wika ni Mami. Nakahinga na ako na maluwag na makita ko siya. Nagpa siya akong bumalik sa kwarto ko. Ma'am, umuwi ka na din para magpahinga. May bodyguards at nurses naman na mag-aasikaso sa amin. Bumalik ka na lang bukas. Wika ko sa kanya. Ayaw pa nga sana niyang pumayag pero sinabihan ko na siyang tatawag ako kapag nagkaroon ng problema. Kaya umalis na rin siya. Inutusan ko din ng mga bodyguards na bantayang mabuti sa labas ng kwarto si Fatima. Hindi ko nagawang makatulog na maayos sa kwarto ko kaya bumalik ako sa kwarto niya. Nadatnan ko siyang gising na. Kuya, nangingilid ang luha ang sambit niya. Lumapit ako sa kanya. Natatakot ako mag-isa dito, huwag kang umalis. Dumaloy ang luha sa gilid ng kanyang mata pero napansin niya ang mga nakabalot sa braso at sa katawan ko na, nasaktan ka dahil sa akin? Napahikbi na siya ng tuluyan. Lumapit ako sa kanya at hinaplos ang makintab at itim niyang buhok. It's my fault. Kung hindi kita inaway, hindi ka sana matutulog sa villa. Hindi ka sana mapapahamak. I'm sorry. Nagsisisi na sabi ko sa kanya. Tumigil siya sa pag-iyak. Ibig sabihin hindi ka nagalit sa akin? Bati na tayo? Tumango ako at tipid ng ngumiti. Bati na tayo basta huwag mo nang uulitin, okay? Tumango siya sa akin. Sorry po kuya. Inabot ko ang noo niya upang halikan. Matulog ka na, dito lang ako sa tabi mo. Kinuha niya ang kamay ko at pinag-cross pa ang mga daliri namin bago niya nilagay sa tiyan niya at pagkatapos ay pumikit na rin. Habang tumatanda ako at magkasama kaming dalawa, lalong lumilinaw ang pagtingin ko sa kanya. Itong tibok ng puso ko. Hindi ito normal para sa kapatid lang. I know. Dahil umibig na rin ako. At higit pa sa pag-ibig na nararamdaman ko noon kay Lorena. Maliwanag na nang magising ako. Hawak pa rin ni Kuya ang kamay ko at nanatili pa rin siya sa tabi ko. Kumpara kagabi, maayos na ang pakiramdam ko. Marahan kong pinisil ang kamay niya kaya nagising siya. Namumungay ang mga matang tumingin siya sa akin. Kuya, bumalik ka na sa kwarto mo para makapagpahinga ka na maayos. Wika ko sa kanya. Binitawan niya ang kamay ko at hinaplos niya ang buhok ko. Are you sure okay ka na? Marahan akong tumango sa kanya.
Akmang tatalikod na siya sa akin ngunit muli ko siyang tinawag kaya bumaling ulit siya ng tingin sa akin. Tinanggal kong oxygen sa bibig ko. Kuya, bakit mo ko niligtas? Narinig kong kila mama at papa kagabi na nahirapan daw ang bumbero na apulahin ang apoy kaya hindi sila makapasok kahit alam nilang natrap ako sa loob. Pero sinuong mo mag-isa para lang iligtas ako. Hindi mo ba naisip na pwede ka mapahamak dahil sa ginawa mo? Tanong ko sa kanya. Naging trauma sa akin ang pagkamatay ng buo kong pamilya. Kaya every time na makakakita ko ng apoy, hindi ko maiwasan na manginig sa takot. I know na pwede ako mamatay sa ginawa ko pero hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung papanoorin ko lang ang ginagawa nila habang ikaw nasa panganib at maaari mawala sa akin. Mahal na mahal ka namin na Fatima. Kung si daddy man ang dumating paniguradong ganun din ang gagawin niya. Seryosong sagot niya sa akin. Ngumiti ako sa kanya na nangingilid ang luha. Salamat kuya. Bumukas ang pinto kaya doon nagpunta ang atensyon naming dalawa. Bumungad si mama na may dalang paper bags at malaking bag. Pero hindi ko inaasahan na makikita ko siya. Nandito ka pala anak, kasama ko si Charisma. Nag-aalala siya nang malaman ang nangyari kaya sumama siya sa akin. Wika ni mama. May dalang pruta si Charisma at ngumiti siya sa akin. Hi, ako nga pala si Charisma. Kaibigan ng kuya mo. Kumusta ka na? Tanong niya sa akin, sabay lahat ng kaming niya. Ako si Fatima. Pakilala ko sa aking sarili. Nag-shake hands kaming dalawa. Palagi kang ngang nakukwento ng kuya mo. Totoo nga magkamukha kayong dalawa. Nakangiting sabi niya. Magkamukha? Kami? Iha, mabuti pa ihatid mo na siya sa kwarto niya. Suwestyon ni mama kaya napunta kay kuya ang atensyon nito. Dadalhin na kita sa kwarto mo. Sabi nito sabay tulak sa wheelchair niya. Napalingon sa akin si kuya hanggang makalabas sila ng pinto at magsara ito. Kumusta ka na anak? Nahihirapan ka pa bang huminga? Nabaling ang atensyon ko kay mama pero ang utak ko ay nasa kabilang kwarto. Kasama niya ngayon si Charisma at sila lang dalawa. Okay na po ako mama. Salamat po. Sagot ko sa kanya. May pumasok na nurse at inayos ang higaan ko. Mabuti naman. Busy pa ang papa mo. Kaya ako muna ang mag-aasikaso sa'yo. Nandun naman si Charisma sa kabila at sabi niya may free time daw siya ngayong araw kaya siya na lamang ang magbabantay sa kuya mo. Imporma ni mama na ikinalungkot ko. Akala ko pa naman dadalaw lang si Charisma at aalis din yung pala. Magtatagal pa siya sa kwarto ni kuya. Ano kayang pinag-uusapan nilang dalawa sa kabila? Ma, may gusto ba si Charisma kay kuya? Usisa ko habang pinagbabalat niya ako ng prutas. Ang totoo, crush niya daw ang kuya mo noong nag-aaral pa sila. Kaya lang may girlfriend ang kuya mo noon, si Lorena. Kung hindi nga umalis si Lorena baka namanhikan na kami ng maaga ng papa mo. Kwento ni mama sa akin. Mas lalo tuloy akong napaisip dahil sa sinabi niya. Ngayon na wala na si Lorena, crush pa rin kaya niya si kuya? Ma, nung umalis ba si Lorena nag-break din sila ni kuya? Tanong ko habang sinusubuan niya ako ng apple. Hindi ko rin alam kung maayos sila nag-break up. Pero mahal na mahal nila ang isa't isa noon. Pero ganun talaga may mga bagay na hindi para sa kanya. Malay natin si Charisma pala ang mapapangasawa ng kuya mo. Abay boto ako sa batang yun. Napakabait na matulungin pa sa kapwa. Kapag naging governor ang kuya mo, malaki ang may tutulong niya kapag nagkataon. Nakangiting kwento ni mama. Hindi ko inaasahan na sasabihin niya yun. Ang pagkakaalam ko kasi ayaw ni kuya na pumasok sa politika. Pangarap niya maging piloto pero ngayon ay nagugustuhan na niya ang paghawak sa negosyo. Kaya hindi ko alam kung may plan pa ba itong tumakbo. Sa pagka-governor ng lungsod, pagkatapos niya akong pakainin ay nagpahinga ko ulit. Pero hindi man lang ako inaantok. Ma, pwede bang sa bahay na ako magpagaling? Ayoko na po kasi dito. Pakiusap ko sa kanya. Okay, kakausapin ko lang ang doktor nyo ni Kuya Kian mo. Wika niya bago nang paalam sa akin. Tumayo ako sa higaan at hila-hila ko ang nakakabit sa akin na dextrose. Sisilipin ko lang si kuya sa kabila. Ma'am, saan po kayo pupunta? Bungad sa akin ng tauhan ni Papa na nagbabantay sa akin sa labas ng kwarto. Kay kuya lang ako kapag hinanap niya ako, pakisabi na lang po na nagpunta ako kay kuya. Paalam ko sa kanya. Pero tinulungan niya akong itulak ang hila-hila kong stand kung saan nakasabit ang dextrose ko. Hindi na ako nag-abalang kumatok at dahan-dahan ko binuksan ang pinto. Pero nang marinig ko ang tawa ni kuya ay hindi ko natuloy ang binuksan ng pinto. Narinig ko din ang malakas na boses na Charisma habang may sinasabi ito kay kuya at pareho silang nagtatawanan.
Dahan-dahan kong sinara ang pinto at bumalik na ako sa kabilang kwarto. Ang awkward naman kung papasok ako sa room ni kuya. Gayong nagkakasayahan silang dalawa. Natuwa ako nang pumayag ang doktor na lumabas na kami. Ngayon ay pauwi na kami sa bahay. Nasa gitna kami ni mama ng van nakaupo at nasa bandang likuran naman si kuya, katabi pa rin si Charisma. Hindi ko akalain na close pala sila at halatang gusto ni kuya ang humor ni Charisma. Pagdating namin sa bahay ay dumiretso ako sa aking kwarto para makapagpahinga. Hindi ko na sila nilingon pa dahil nawala na ako sa mood. Mukhang okay na naman si kuya kasi nakakatawa na. Nang maghapunan na ay pinatawag na ako ni Inay Carmen. Nakaalis na po ba si Charisma? O sisa ako sa kanya at akmang susunod na. Mamaya daw pagkatapos ng dinner. Nasa room siya ng kuya mo at nag-uusap sila dun. Tumigil ako sa paghakbang palabas ng pinto. Hindi na po pala ako kakain. Matutulog na lang po ako na maaga. Wika ko sa kanya. Sigurado ka bang okay ka na? Pahabol ni Inay Carmen at ngumiti ako sa kanya. Walang gana akong humiga sa kama. Akala ko pa naman pagkahatid niya sa amin ay uuwi na siya, pero pumasok din pala siya sa kwarto ni kuya. Buti pa siya pwede pero ako bawal. Niyakap ko ang malaking unan at patagilid akong humiga. Bumukas ang pinto at bumungad sa akin si kuya. Bumaliktad ako sa kabila at nagtatampong sinubsob ko ang una sa mukha ko. Hindi ka daw magdi-dinner? Bakit? May nararamdaman ka ba? Narinig kong tanong niya. Umikot siya sa kabila at naupo sa tabi ko. Sinalat niya ang noo ko. Akala niya yata nilalagnat pa din ako pero humupa na ang temperature ko kanina dahil sa gamot na ininom ko. Wala akong gana. Kayo na lang ang kumain. Magpapahatid na lang ako kay Inay Carmen ng milk. Sagot ko sa kanya habang hindi inaalis ang unan sa mukha ko. Hinila niya ito kaya nakipag-agawan ako sa kanya ng unan. Kuya, ano ba? Lumabas ka na. Gigil na sabi ko sa kanya. Sinamaan ko siya ng tingin pero natawa siya sa akin. Anong kalokohan yan, Fatima? Okay pa tayo kanina ah. Nakangiting sabi niya. Buti pang ibang tao pinapapasok mo sa kwarto mo pero ako, isang beses lang naman ako pumasok sa kwarto mo, nagalit ka agad sa akin. Siniguan mo na nga ako. Nagtatampong sabi ko sa kanya at muli ako nagtago sa unan. Yun lang ba ang dahilan kaya gugutumin mo ang sarili mo? Doon ka na matulog mamayang gabi kung gusto mo para hindi ka na magtampo. Binaba ko ang unan at pinasadahan ko ng tingin ang mukha niya. Totoo? Pwede doon ako matulog? Tanong ko sa kanya. Ngumiti siya sa akin at tumango. Magkahalong excitement ang nararamdaman ko. Ibig sabihin pwede na akong pumasok sa kwarto mo anytime? Napabuntong hininga siya pero tumango din siya. Wala ka rin namang makikitang secret doon dahil pinilagay ko na sa bodega. Basta, hindi ka lang magkakalat lalo na kapag wala ako. Pahabol pa niya. Hindi ko inaasahan na ipapalagay niya sa bodega ang box na yun na mula kay Lorena. Baka nga nakalimutan niya na ito. Dinalhan ako ng pagkain ni Inay Carmen pagkalabas ni kuya. Pagkatapos kong kumain ay inantay ko din munang umuwi si Charisma. Pumasok si mama sa kwarto ko. Sabi ng kuya mo, doon ka daw muna sa kwarto niya. Babantayan ka daw niya at baka managinip ka na naman na masama dahil sa nangyari. Imporma ni mama. Kahit noon pa man na bago pa lang ako, dito ay naranasan ko nang hindi makatulog dahil sa masamang panaginip. At kapag wala si mama, si kuya nagbabantay sa akin at natutulog sa tabi ko. Madalas kasi nawala si mama noon kaya nalagpasan ko ang bangungot na yun. Na masiguro ni mama na okay na ako at nakainom na ng gamot, ay nagtungo na ito sa kwarto ni kuya dahil nalaman kong umalis na pala si Charisma. Bit-bit ko ang paborito kong unan. Naaabutan ko siya naglalatag sa sofa ng higaan at unan. Diyan ka na sa kama, dito na ako sa sofa. Wika niya sa akin. Pumasok ako sa loob at naupo ko sa tabi ng kama. Inilibot ko ang aking paningin at medyo luminis na nga ang kwarto niya. Wala na yung mga box sa ibabaw ng kabinet at bagong palit din ang kortina niya. Mabango din ang amoy at hindi gaanong malamig. Nahiga ako at inayos niya ang unan ko. Nilagyan din niya ako ng kumot bago niya ako hinalikan sa noo at nagpunta sa malaking sofa para mahiga ng patagilid. Nakita ko pa ang pagniwi niya na makahiga siya. Sigurado masakit pa rin ang tinamo niyang sugat. Patulog ka na. Nandito lang ako. Sambit niya habang nakatingin sa akin. Good night kuya. Good night. Napapikit na rin ako dahil nakaramdam na rin ako ng antok. Pinalot ng dilim ang buong paligid na magising ako. Tumayo ako sa kama at nangapa sa dilim upang hanapin ang bukasan ng ilaw, ngunit kahit anong kapa ko hindi ko makita. Kuya, asan ka? Wala akong makita.
May suminding liwanag mula sa nakasinding kandila na bigla na lamang lumitaw sa harapan ko. Lumaki ang ningas nito hanggang sa mabilis ang pagkaubos nito. Napaatras ako nang bigla itong lumiyab at kumalat sa buong kwarto ko. Kuya? Kuya, tulungan mo ko! Nanginginig sa takot ang aking kalamnan hanggang sa may 3 figura ako nakita sa apoy. Itay? Inay? Bunso? Nakatayo sila at nakatingin sa akin, walang salitang lumabas sa kanilang bibig. Nilapitan ko sila ngunit unti-unti silang lumalayo. Lalong sumiklab ang apoy sa harapan ko hanggang hindi ko na sila makita. Huwag niyo akong iwan. Sigaw ko at patuloy ang aking paghikbi. Fatima? Fatima, wake up! Napabalikwas ako ng bangon dahil sa sunod-sunod na pagtapik ni kuya sa akin. Malamig na pawis ang dumaloy sa aking noo at katawan dahil sa masamang panaginip. Napabaling ako kay kuya na nasa tabi ko at alalang-alala sa akin. Kuya? Niyakap niya ako at ikinulong sa kanyang bisig. Napahikbi na lamang ako dahil sa labis na takot. Akala ko hindi na ulit mararanasan ng ilang gabi kong panaginip ng masama, pero naulit na naman ito dahil sa nangyari. Shhh! Tana! Alo niya sa akin. Nakita ko sila. Hinihintay nila ako, kuya. Humihikbi na sabi ko. Hinaplos niya ang buhok ko at hinalikan niya ako sa noo. It's just a bad dream, Fatima. Malalagpasan mo din ito. Ilang minuto din kami nanatili magkayakap hanggang sa kumalma na ako. Inabutan niya ako ng tubig at pinunasan ang mukha ko. Matulog ka na ulit. Babantayan kita. Akmang tatayo na sana siya ngunit hinila ko ang manggas ng suot niyang long sleeve na pantulog. Dito ka na sa tabi ko, please. Pakiusap ko sa kanya. Inayos niya ang unan ko at kinuha din niya ang unan niya. Inilagay niya sa tabi ko. Binigyan ko siya ng space para makahiga siya. Let's go back to sleep na. Hinila niya ako at nahiga ako sa tabi niya. Ginawa kong unan ang kanyang braso dahil gusto niyang doon ako humiga. Nakaharap ako sa kanya at kinabig niya ako palapit sa kanyang katawan. Isang dangkal na lamang ang layo ng mukha ko sa kanyang leeg. Kita ko pa ang paggalaw ng kanyang Adam's apple. Iniyakap ko din ang isa kong kamay sa kanyang katawan at pumikit na rin ako. Nakaramdam ako ng init sa yakap niya at kahit paano nawala ang takot ko hanggang sa tuluyan na akong nilaman ng antok. Mabigat pa ang talukap ng mata ko na magising ako. Bumungad sa akin ang seryoso mukha ni kuya. Nakatingin din siya sa akin at nakahawak pa rin ang kamay niya sa likod ko. Bakit? Nagtatakang tanong ko sa kanya dahil sa mariiniyang pagkakatitig sa akin. Hindi ako nakatulog, ang lakas mong humilik. Reklamo niya na ikinangiti ko. Nagtakip ako ng kumot dahil sa panigurado mukha na akong bruha at may panis na laway pa siguro ako. Bakit ka nagtatago? Naririnig kong tanong niya sa akin. Basta, mauna ka nang bumangon. Sagot ko, hinila niya ang kumot kaya nakita niya ang mukha ko. Hindi mo na kailangan na magtago. Sanay na ako sa kapangitan mo. Nangaasar niyang sabi na kinakunot ang noo ko. Anong sabi mo? Pangit ako? Natawa siya sa sinabi ko kaya bumangon ako at tinakloban ko siya ng kumot. Tinulak ko siya at tumatawang napahiga siya sa kama. Pangit pala ha? Kiniliti ko siya sa leeg dahil alam kong malakas ang kiliti niya doon kaya nagpumigla siya. Sinakyan ko siya sa baywang para hindi siya makatakas sa akin. Tama na pangit. Parang baliw niyang sabi, sabay tawa pa. Talagang gusto niya akong asarin kaya mas kiniliti ko siya. Pero mabilis niyang tinanggal ang kumot at nahawakan niya ang dalawa kong kamay. Huli! Nagulat ako ng buong lakas niya akong ibinaligtad sa kama. Napahiga ako at siya na ngayon ang nasa ibabaw ko. Pareho kaming nakangisi at habol ang paghinga. Hanggang sa unti-unting nabura ang ngiti sa labi naming dalawa at nakatingin na lamang kami sa isa't isa. Mula sa mata ko ay bumaba ang kanyang tingin sa aking nakaawang na labi. Napakurap ako at bumilis ang tibok ng aking puso sa mga titig niya sa akin. Hawak pa niya ang pusuhan ko kaya wala akong takas sa kanya. Unti-unti niyang inilapit ang kanyang mukha sa akin. Hindi ko alam kung anong gagawin ko dahil parang lalabas ang puso ko sa ribcage ko sa bilis at lakas ng tibok nito. Namalayan ko na lamang na unti-unti ko nang ipinipikit ang mga mata ko at naghihintay sa kung ano mang gagawin niya. Ngunit segundo na ang lumipas ay wala pa rin ako nararamdaman kaya dumilat ako at nakita ko ang nangaasar niyang ngiti. May panis na laway ka pangit. Nag-init ang aking mukha at buong lakas ko siyang itinulak kaya nabitawan niya ako. Kaagad akong nagtatakbo sa banyo. Ngunit nang tingnan ko ang mukha ko sa salamin wala naman akong panis na laway. Kuya!
Narinig ko siyang tumawa sa labas. Kinuha ko ang tissue at pagkalabas ko ay ibinato ko sa kanya ngunit mabilis niya itong sinalo. Bumalik ka na sa kwarto mo, pangit. Patulog na pangaasar niya sa akin. Nakasimangot akong lumabas ng kwarto niya at nasa lubong ko pa sila mama at papa. What happened? Tanong nila na makita akong magkasalubong ang kilay. Si kuya po kasi inaasar niya akong pangit. Sumbong ko sa bayakap sa kanyang baywang. Hindi ka pa nasanay sa kuya mo. Natatawang sabi naman ni mama. Hoy, pangit yung tsinelas mo. Binato niya sa akin ng pink at mabuhok kong tsinelas at nakangisi pa niya akong tiningnan. Tama na yan, Kian. Imbes na alagaan mo kapatid mo, inaasar mo pa. Naiiling na saway ni Papa sa kanya. Tinalaan ko siya kaya kamot ulo siyang pumasok sa kwarto niya. Okay na ba ang pakiramdam mo, anak? Usisa ni Mama na kinatango ko. Opo ma, sasabay po ako sa inyo mag-breakfast. Maliligo lang po ako. Kagad kong dinampot ang tsinelas ko at nagtatakbo ako pabalik sa aking kwarto. Naligo ako at nagbihis ng simpleng bestida. Inilugay ko lang ang mahaba kong buhok bago ako bumaba dahil baka hindi ko na sila makasabay. Pagbaba ko ay nandun na rin si kuya. Sinamaan ko siya ng tingin na magtagpo ang mata naming dalawa. Naiiling na ngumiti lang siya sa akin. Kian, ikaw ang pumunta sa vineyard para maasikaso ang construction ng villa. Abo na lang ang natira sa lumang villa natin, kaya mas maganda kung gawin na natin itong concrete. Ipapasok ko sa iyo ang blueprint galing sa architect na gumawa ng design ng villa. Wika ni Papa na sinang-ayun na naman ni Kuya. Tahimik lang ako habang nag-uusap silang dalawa pero nakikinig naman ako sa kanila. Sa mandi pa ang pasok ko kaya nagpaalam ako kay Papa na sasama kay Kuya dahil aalis na naman silang dalawa. Pumayag naman ito para makapasyal din ako sa grapes farm namin. Magpalit ka ng damit kung gusto mong lumibot sa farm. Utos ni Kuya. Sinuyod ko ng tingin ang damit hanggang pa ako. Bakit? Okay naman ang damit ko ah. Angal ko. Bumuntong hininga siya at nakasimangot. Natiningnan ako. Gusto mo ba talagang lumibot sa farm o sige maglakad ka, hindi kita pasasakayin ng kabayo ng ganyan ang itsura mo? Litanya niya na ikinasinghap ko. Hindi ko na siya hinantay na mainis. Kagad ako makyat at nagpalit ako ng pantalon pati blouse na kulay itim na crop top dahil mainit ang panahon ngayon at hindi ko nasusuot ito na bigay ni Mama. Nang bumaba ako sa hagdan ay hinagod na naman niya ang tingin. Wala ka na bang matinong damit? Hindi kaya kabagin ka sa damit mo? Nakataas ang makapal niyang kilay na sabi. Tara na, huwag ka na maarte. Hindi naman ikaw ang kakabagin. Kagad ko siyang hinila palabas ng bahay at sumakay na kami ng kotse. Pagsakay niya ay may ginalaw siya sa harapan ko at may kinuha siyang parang t-shirt. Yan ang suotin mo. Kapag hindi mo yan sinuot, pabababain kita. Banta niya sa akin. Tiningnan ko ang t-shirt na bigay niya. Napanguso ako. Hays, ang laki naman nito kuya. Reklamo ko. Faster. Suotin mo habang hindi pa tayo nakakaalis. Wala akong nagawa kundi maghubad at palitan ang suot ko. Umiwas naman siya ng tingin kaya hindi niya ako nakita habang nagpapalit ako. Ayan, happy? Mahigpit ka pa kay Papa at Mama. Naku, paniguradong tatanda akong dalaga sa'yo. Bulalas ko. Sinimulan niyang paandarin ang sasakyan at bumaling ang tingin sa akin. Hindi ka tatandang dalaga dahil nandito ako. Awang ang sabi kong napatingin sa kanya. Hindi ka tatandang dalaga. Ihahanap kita na magiging asawa mo, tama? Kapag 30 ka na ihahanap kita. Pagtatama niya. 30? Grabe ka naman. Hindi mo pa ginawang 40. Litanya ko na ikinatawa niya. Nauwi na sa asaran ang naging biyahe namin patungo sa farm. Muli po, sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po.